Okay, ayan si Vice President Inday Sara Duterte, no? Naglabas ng video at rumesbak dito sa aklaan, itong mga akbayan na ito, patungkol po sa impeachment complaint na isinampa nitong mga grupo nitong mga aklaan na ito. Okay? So, pakinggan natin si VP Sara, ha? Bumanat itong si VP Sara, ha? At deserve ng mga aklaan na makatikim ng banat kay VP Sara. Kasi kung ano-anong mga bintang nila kay VP Sara sa mga Mary Grace Piatos na walang katuturan, sa 600 million na mga gawa-gawa nilang istorya, yan, nagsalita na si VP Sara. Pakinggan natin yan mamaya, okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong si Dean Chase. Kilala naman natin itong si Dean Chase. Ito yung vlogger na naglabas ng video patungkol dito sa first couple ni BBM at ni Liza, no? Na alam niyo na kung anong nangyari. It's too big. Ano raw too big? No, nauuhaw si BBM. It's too big. It's too big. Too big ba? Too big. Uminom ng tubig. Anong klaseng tubig yan? Cobra? Cobra? Mamaya, pakinggan natin itong si Dean Chase na vlogger kasi nagre-react na po siya dito. Kasi nagtatago itong si Dean Chase no? Sabi niya may sa kanya, no? Delikado yung buhay nila kaya nagtatago sila. Mamaya pakinggan natin si Dean Chase, no? At heto guys, heto pag-usapan natin itong mga kakamping, no? Present si Leni Robredo sa kanilang meeting. Trending yung post nila na nagmi-meeting na raw sila for 2028. Gaano ba yan katotoo? Kasi ang balita ko ay hindi raw si Hontiveros ang presidente nila. Si Leni Robredo pa rin. Kawawa naman itong si Riza Hontiveros. Atat na maging presidente pero ang ginawang presidente pa rin sa 2028 nila ay si Leni Robredo. Hontiveros, ano na? Tapos, yung mga sinampa niyang cyber libel sa mga vloggers, natalo pa siya, binasura ng korte. Binasura ng korte. Ay nako, ano ba yan, Hontiveros? Ito. Pag-usapan at ipapakita rin natin itong Makabayan Black, no? Itong Makabayan Black, confident sila na itong impeachment complaint laban kay VP Sara, no, ay magtatagumpay sila. Wow, in your dreams. So, pakinggan natin yan mamaya. Yan po ang ating topic ngayon, no? Matindi itong mga topic natin ngayon. Kaya hintay kayo hanggang dulo kasi po magre-react po tayo dito. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, bago ko ipapakita ang resback ni VP Sara patungkol dyan sa akbayan na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaparticipate sa ating discussion. Okay? Like and share! Yan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time na nanood dito sa aking YouTube channel at nagugustuhan nyo ang ating talakayan, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Subscribe. Okay? Naka-subscribe na ba lahat? Okay, eto. Panoorin natin itong si VP Sara. Nagsalita na itong si VP Sara na itong ginagawa ng aklaan, ang kanilang mga akusasyon laban kay VP Sara, ay nabanggit ni VP Sara lahat ng yan ay walang basihan. Walang katuturan. Lahat ng yan ay propaganda at paninira. Heto po yung full video ipapakita natin. Play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Pansin ko lang, no, ang ganda-ganda talaga ni VP Sara. Sorry na ha, mga kakampi. Magagalit na naman ng mga kakampi. No? Sobrang maganda yung aming Vice President, no? Si Liza Marcos, kumusta na yung mukha? Kumanon yung mukha, oh. Nakita mo yung bagong video ni F. Eliza? Ang ganda-ganda ni F. Eliza, oh, nakaganon, oh. Oh, tingnan nyo yun, may bagong video nag-trending na dumalo na sa isang party. Ewan ko na lang sinong nag-video noon na zinom talaga yung mukha ni Liza nakaganon, oh. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay. Kaya nga nagsasayang ng papel. Ang daming papel, ganun ko. Ganun. Ang daming papel, ganun, oh. Sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan. Tama talaga. Tama ka talaga, Ma'am Vice. Hindi na ito bago. Paulit-ulit na lang sila. Para silang sirang plaka. Kung ako pa sa aklaan, sa akbayan, no? Gagawa na lang kayo ng tape recorder, no? Tape recorder, i-record nyo, tapos araw-arawin nyo nang i-play. Araw-araw, i-play nyo na. I-play nyo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday, pahinga yung Sunday. Sige, i-include nyo na yung Sunday. Walang pahinga, araw-araw. I-play nyo, ha? Oh, i-record nyo na lang kasi paulit-ulit, eh. Na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan. Di ba? BBM, kasi hindi mo na mapaliwanag. Lugmok na ang Pinas. Imagine that one, ha? I-explain ko sa inyo. Noong time na si VP Sara po ay kasali sa gabinete ni BBM. Okay? Kasi gabinete siya ni BBM. And ang hinandol po ni VP Sara ay yung Department of Education. Mantakin nyo, laging nag-number 1 ang Department of Education. Alam natin yan, huwag na tayong magbulahan. Number 1 always ang Department of Education sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Si VP Sara lamang ang nakapagbigay magandang rating sa Administrasyong Marcos nung time na isa pa siya sa gabinete ni BBM. But nung umalis na si VP Sara sa gabinete, kasi ayaw na niya, toxic na nga, yung mga budget na mga anomalya dyan sa Department of Education, si VP Sara ang nagsabi niyan, sina Saldico at Martin Romualdez, di ba, dinadagdagan. Pero hindi raw ibibigay lahat sa Department of Education. Kasi raw, nagtataka si VP Sara, bakit ang laki-laki ng budget ko dito sa Department of Education? Na ito lang naman yung hinihingi ko, pero bakit ang laki-laki? Yun pala, nilakihan nila yung budget ng Department of Education kasi kukunin nila yung sobra. Ang galing rin, no? Tapos, ayaw ni VP Sara ng ganun. Sabi ni VP Sara, kung ito ay nakalaan po sa budget po ito ng Department of Education, igasta natin ito lahat sa Department of Education. Huwag niyong kunin ito. Doon na sila pumalag. Doon na pumalag si Tambaluslos at si Saldico. Tapos ngayon, si VP Sara pa ang may kasalanan? Nako, nakaka, na talaga. Sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Kapabayaan at dulot ng kanyang bisyo. Ano yung kanyang bisyo? Kumakain lang ng pulburon. Kayo naman. Ikaw talaga, VP Sara. Itong si VP Sara na iinggit kay BBM, kumakain lang ng pulburo, na iinggit na si VP Sara.
Vice, huwag ka nang mainggit sa pulburon. I love you, Vice. I love you, Vice. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition. Correct. Para sa... Diba? Pinapupunta siya doon sa House of Representatives para gawan siya ng kasalanan. Nagfi-fishing nga eh. Sina Abante, doon yung mga tuwadkom. Nagdadala ng para pangingisda. Nag-fishing expedition. Pero, kaya nagalit si Estela Kimbo kasi nag-fishing na sila eh. Imbestigahan na nila si BP Sara kasi kung ano-anong pwede nilang gagawa ng kasalanan. Ayaw naman silang sagutin ni BP Sara. Napikon! Planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos. Correct. Bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential Correct. funds. Wala silang nakita. Kaya masakit sa kanilang dibdib na hanap sila ng kasalanan ni BP Sara, wala silang nakita. Ito si Franz Castro, siya naman ang nag-imbento diyan sa gusto kong ipaalam dito sa Donmar TV ang nag-imbento ng confidential funds walang iba kundi itong Makabayan Black. Makabayan Black ang nag-imbento niyan Hindi po ang Akbayan kasi at that time si Dilima nakulong pa. Makabayan Black ang nag-imbento niyan. Nagtagumpay ang Makabayan Black sa kanilang nagtagumpay sila sa propaganda nila. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit ng mga loyalista at itong mga akbayan. Hanggang ngayon, yan ang ginamit nila na hindi alam ng akbayan at loyalista na VP Sara is ready to face those accusations. Ika nga, sabi ni VP Sara, bloodbath kung mayroong impeachment trial. Paano yan? Binasura ng Supreme Court. Ngik, 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 ngik. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment. Totoo yan. Bentahan ng impeachment. Di ba? Nagtataka. Marami po ang nagtataka. Marami pong mga kaalyado ang mga Duterte, si BP Sara dyan sa House of Representatives. Pero dito ka magtataka. Bakit almost 200 yung pumirma sa matuloy ang impeachment trial ni VP Sara sa House of Representatives? Kasi raw, kung hindi ka pipirma, hindi ka bigyan ng budget. Yung iba nga, sabi mayroong mga videos, ihanapin nyo sa YouTube o sa Facebook, may mga videos ng mga representative at mga congressman na mismo inamin nila na kapag hindi sila pipirma, kawawa ang kanilang constituents, hindi sila mabibigyan ng budget. Imagine that one. That is power tripping. At ang mga tinaguriang for later release projects. Mantakin nyo yan. For later release muna yan. Pirma ka muna para ma-release natin. Ganun ang kalokohan dyan sa House of Representatives. Na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Correct. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Correct. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan. Akbayan. Wala kayong kredibilidad. Lahat kayo pataki, buntot lang ng buntot kung ano yung mga bintang.
Nakakasiguro ako dyan, yung kay Madriaga, papatulan rin nila yan. Upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Sino yan? Si Hontiveros! Atat na atat! Diba? Ang plano nila, siraan si BP Sara, confidential fund, 600 million, Department of Education, kung ano-anong isisira nila, Madriaga. Kasi para sa 2028, kung meron mang maniniwala sa kanila, at least nabawas-bawasan raw. Tingnan lang natin kung mananalo ka, Hontiveros, kung tatakbo ka. Kasi, hindi pala ikaw. Si Leni Robredo pala ang bet nila. Hindi ikaw. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Riza Hontiveros. Tandaan nyo ha, ano ang sinabi ni Riza Hontiveros sa kanyang speech? Pakinggan ninyo. Kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Play. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Hindi madali ang ating laban kasi kawawa kayo. Wala nang naniniwala sa'yo. At doon lahat nakasuporta kay BP Sara. Nagpapanik na kayo, di ba? Yun ang totoo. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Present danger? Danger sa inyong political interest. Pero sa aming mamamayang Pilipino, kaming mga taong bayan, paborito namin maibalik ang mga Duterte. Sa inyo, danger para sa inyo. For one, they are supported by one major superpower, China. Ayan na naman ang China. Ito sabihin ko sa inyo, sinungaling po itong babaeng ito. Wala pong kinaugnayan ang China. Wala pong kinaugnayan ang China sa mga Duterte. Siya lang ang nagsabi niyan at ang mga dilawan at ang mga loyalista. Yan po ang propaganda ng mga bangag. Pro-China, pro-China. Duterte is funded by China. Ganun. Yan ang sabi nila. Ganyan po kabobo ang mga utak nitong mga dilawan. Pati ito mga loyalista. Sa totoo lang. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Tama. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Alam niyo, tama si BP Sara. Ang impeachment trial, yan po ay sagrado. In English, sacred ang impeachment trial. Pero itong mga akbayan, itong mga aklaan, itong Makabayan Black, itong mga loyalista, yung mga tuwadkom, yung mga kaalyado ni BBM, ginawa nila ang impeachment trial para sandata, para sa pamumulitika. Ginagamit nila ang impeachment trial
para sa kalaban nila sa politika, para tanggalin si BP Sara. Kasi alam nilang sagabal si BP Sara sa 2028 election at hindi sila mananalo. Siyempre, nakikita yan ng Supreme Court. Kaya binasura. Ganun lang kasimple. Di ba? Yan ang hirap natin sa bansang ito. Itong akbayan na ito, itong mga dilawan. Itong akbayan, dilawan ito eh. Sina De Lima, Trillanes. Nasasaktan sila na hanggang ngayon hindi nila makuha-kuha ang presidency at ang vice president. Nakuha nga nila nung time ni Robredo pero hindi umubra. Okay? Nasasaktan sila doon kasi gusto nilang mamuno sa bansa natin. Pero hindi nila kaya eh. Hindi nila kaya kasi ang taong bayan, Duterte ang gusto. At hindi nila matanggap-tanggap yun. Kaya ginagamit nila ito sa pamumulitika. Alam naman natin eh. Kung sino ang may tunay na may malasakit sa taong bayan. Ang mga Duterte. Ang mga DDS. Pero ito mga dilawan na ito, wala. Tumatakbo yan sa kanilang pansariling interest. Tandaan nyo yan. Hindi po ako naninira dito ha. Ito po, nagsasalita ako basing on my observations. Year after year after year since sa panahon po ni Pinoy. Nagsimula yan kay Pinoy eh. Kasi po, nung time na naging presidente si former President Duterte, doon nakita ng taong bayan ang talagang malaking comparison sa pag-handle ng bansang Pilipinas. Nakita nila na kapag magaling pala ang leader, magtatagumpay talagang bansa. Nakikita nila kay Duterte ang tunay na tagumpay in the future. Na meron pa talagang pag-asa. Basta walang korupsyon, walang mga bangag, yung mga war on drugs na dapat natin na yung para sa kanila yung war on drugs masama eh. Sa ating mga DDS yung war on drugs, isa yun sa mga dahilan na yung mga foreign investments nag-i-invest ulit dito sa Pilipinas because they can assure na kapag mag-i-invest sila dito sa Pilipinas ay magtatagumpay. Tingnan nyo ang nangyari ngayon sa administrasyong Marcos. Wala. Sirang-sira ang ating foreign investors. Hindi na nga nag-i-invest. Walang trabaho ang mga Pilipino. Bumababa po ang jobless. Tumataas pala yung jobless. Tumataas. At bumababa yung ekonomiya. Okay? So, halatang halata na itong mga grupong kumukontra sa mga Duterte, ito yung mga grupong gustong gamitin ang gobyerno para sa kanilang pansariling interest. Okay? Be careful of these people. Duterte lang po sa 2028. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? Punta tayo dito. Kasi po, ito yung nangyari kay BP Sara. Nasabi ni BP Sara na, di ba, nabanggit niya sa kanya, ni BP Sara sa kanyang unang line, sa kanyang sa mga bisyo ng Pangulo. Bisyo ng Pangulo. Nabanggit po ni BP Sara. Ano ba ang bisyo ng Pangulo? Kumakain ng polvoron? Kasi po, di umano, okay? Itong si Dean Chase, nung pumunta po sa isang event doon sa outside the country, ay nangyari raw itong mga party-party. Itong si BBM at si Liza Tanas. At meron pong nangyaring it's too big. Ano ba ang it's too big? Alam nyo na, di ba? Anong tinutukoy ko? Tiningnan nyo yung page ni Dean Chase, di ba? Nandun yung At marami na rin may copy niyan kasi dinownload nila. Na alam nyo na kung anong ginawa nila, no? It's too big nga eh. Yung it's too big pala, hindi pala tubig yun. Cobra pala. Malaking cobra na sinubmarine raw ng bangag. Okay? Heto si Dean Chase.
Pakinggan nyo ang kanyang reaction dito. Play! Dean Chase, pasok! Magandang araw po sa ating lahat, and this is Dean Chase. It's been a couple of days since we have released that video, the first couple, and it's been really surprising to us that the Malacanang Palace has not responded nor made a statement. Hindi raw nagre-respond ang Malacanang Palace. Kasi alam ko na yung taktiko ng Malacanang eh. Hindi sila magre-react dito sa video na inilabas ni Dean Chase. Kasi kung magre-react sila, magti-trending eh. Diba? Kung mapapansin nyo nga, yung mga mainstream media, hindi kinakagat itong video ni Dean Chase na ipinalabas. Kasi, alam natin, yung media ngayon, kontrolado rin ng administrasyon. Diyan ka magtataka. Sobrang pasabog po ang kanyang inilabas. Pero, walang kumagat. Ang Malacanang mismo, hindi kumagat. Ang mainstream media, hindi kumagat. Diba? About the scandal that was released. Let's talk about the scandal. Now, the scandal po, let me just reiterate that whatever was done in the clip, because a lot of people had actually been talking, especially the trolls, that private life po daw nila yan at dapat po daw hindi natin pinag-uusapan. It's not about that. It's not about what they were doing in the video. It's not about what they were doing in the clips. It's not about what was shown in the video. Let me just remind you guys that this happened on an official visit here in America. Yan pala, official visit ni BBM sa Amerika. Kung maalala natin yun ha, official visit yun. Ginawa nila yung It's Too Big na yan. Siyempre, pagkatapos siguro ng mga activity nila, mga events sa official visit, nag-hire sila ng, alam nyo na, It's Too Big na Cobra. Punta po sila dito sa USA and they went to San Francisco for APEC Summit, and that was around November of 2023. Si Dean Chase ang nagsabi niya na hindi tayo. Siya ang nag-claim niyan. They were supposed to be doing an official visit and on an official business trip. But instead of doing official business trip, ibang trip ang ginawa nila. So, anong trip nila? Kakain ng cobra? Honey, you love me, honey. Eat the cobra. Eat the cobra, honey. Eat the cobra. Come on now, eat the cobra. Sabi naman yung isa, honey, it's too big. It's too big. Tumulo na yung tubig. Nauuhaw na ako. It's too big. that's what's really concerning to me. It's because of how, it's not actually how the Malacanang Palace is totally brushing this off. It's not about that. It's about how the people is receiving this information. That fact right there is really concerning to me. Kasi po, kasi ito nung nakita nila yung video, marami rin na mga kapwa DDS na sasabi, AI yan eh. Ako nga unang-una kung kita, sabi ko, AI man siguro ito. Pero dito ka magtataka, no? Siguro dinaan sa so ako ito yung na-observe ko. Siguro dinaan nila, in-enhance nila yung video through AI. Okay, AI. Kaya nagmumukhang AI. Pero mantakin nyo, kung meron na mga website na kung i-upload nyo ang video, i-detect yan merong website na mag-detect niyan kung ito ba ay AI o tunay na video. Mantakin nyo ang resulta, hindi po AI. Ako sa pagkakaalam, sa pagka-observe ko sa tingin ko, madilim kasi yung pangyayari, madilim yung video. Siguro dinaan nila ng enhancements through AI, kaya nagmumukhang AI. Ako naniniwala ako, posibleng totoo. Pero nagmukhang AI kasi in-enhance yung video through AI. Pero sabi ng mga website, na legit website, to determine videos if AI made by AI robot or ganon, hindi po raw AI. Hindi AI. Yung texture ng camera, yung saturation, saturated ba, di ba? Nadidetect doon na tunay yung video. Kinuha talaga. Okay? How are we able to tolerate this kind of act from the president himself? Grabe pong pinagagagawa niya. What else needs to be shown? Ano po ba ang kailangan pa nating makita
para may gagawin po tayo na Din Chase, ako nang sasagot yan. Anong kailangan pa nating makita? Nung mukha ni BBM na kumakain ng cobra. Ipakita nyo na kasi yung buong video. Oh. Pakita nyo na lahat. na po yan. This is not inciting for sedition. What we can do is that we can file an effective impeachment case with all of these evidences that we have shown. As a matter of fact, ilang beses na po namin yan, kami po ni Maharlika, ibang beses na po namin yung inuudyok po na kasuhan na po kami. Pero up until now, hindi po kami makasuhan. You know why? Because it's the truth. What we want from the president is we want... Isa pa yan, ha? Kasi kung ikaw, ha, merong naninira sa'yo. Example, ha, may naninira sa akin. At yung naninira sa akin, sa tingin ko, talagang totoong paninira. Confident ka na kasuhan mo yung tao kasi alam mo talagang paninira because yung taong naninira sa'yo, he has to prove it na ikaw, yung mga accusations niya totoo. Ang tanong dito kay Dean Chase, bakit hindi nila kinasuhan itong si Dean Chase? Hindi nila kinasuhan si Maharlika. Ito mga video, kung fake itong mga video na ito, bakit hindi nila kinasuhan? Kasi baka totoo. Pwedeng ganon, di ba? him to do a hair follicle test. And it's that simple. If you cannot even do that, at least file a case against us. Hair follicle test, isa pa rin yung problema. Para malaman po namin lahat na ikaw po ay nasa matinong pag-iisip bilang isang presidente po ng isang bansa. You are taking care of more than 100 million people. Hindi po isang barangay lang ang niraran nyo, isa pong bansa, Mr. President. And their respond basically not saying about it means that they don't care about the public. What the public is talking about, this is a public concern. Pera po natin ito. They paid $40,000 po sa isang escort mail service. Imagine that one. And sabi ni Dean Chase, pera ito ng taong bayan. Ang kapal ng mukha, no? They paid more than 2 million pesos. We should be really concerned about that. That's public funds. That's misuse of public funds. That's our money. Pera po natin yan. At oras po natin yung ginamit nila na instead of pumunta po sila dito for a business trip, for an official business trip, on an official trip by the president. Pero iba pong ginawang trip nila. Kasi yung kinuha raw nila BBM at Liza, no, sa party, kaibigan nitong si Dean Chase. Them not responding to this is basically them telling us, fuck that scandal. Wala kaming pakialam dyan. They're trying to show that they're untouchable. Why are we tolerating this? Why is the public tolerating this information? This is not fake news. Ilang beses na namin yung pinagsasabi ni Maharlika na they need to file a case against us. They need to sue us. Because we need to find the truth. We need to know the truth. Up until now, ilang beses na, ilang araw na namin hinihintay na makasuhan kami pero wala pa rin. And that should tell you something. They're not untouchable. Actually yung mga accusations nitong si Dean Chase, seryoso po. Seryoso talaga ang accusation nila. Kung hindi man, kung gawa-gawa lang nila, kung paninira lang yung ginagawa nila ni Dean Chase, grabing cyber libel ito. The system will not fix itself because the system is so corrupted. It is up to us. We are the system. We, the Filipino people, are a major part of the system. And we can do something about this. And again, this is Dean Chase saying, God bless the Philippines and God save the Philippines. Because we really need that right now. Ay nako, it's too big. Ay nako, ewan ko na lang. Ay nako, ito. Kayo nang humusga dyan ha, i-comment nyo. Ano sa tingin ninyo? Pag sobra na ba itong ginagawa nitong first couple? Comment kayo dyan.
Ito, nag-trending ang meeting ng mga kakamping. Nag-trending kasi hindi pala si Hontiveros ang kanilang presidente. Balik pala sila ulit kay Leni Robredo. Ito yung balita. Muling nakasama ni Mayor Leni Robredo ang team kakamping gaya ni na Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ayon kay Congresswoman Laila de Lima, ilan sa mga napag-usapan nila ay ang 2028 elections. Spotted din si Robredo kasama ang mga dati at kasalukuyang gabinete ng Marcos. Ang tanong, bakit na present si Leni Robredo? Diba? May plano. Administration. Not report. Matapos ang ilang Yan ang picture na yan na nag-trending sa social media. taon, reunited ang mga magkakaalyado sa oposisyon ng 2022 at 2025 elections. Nariyan Kasama pala si Franklin Drilon, oh. Franklin Drilon. Kasi alam ko ito, tatakbo itong senador ulit, no? Magdala ka na ng unan kung may hearing. May hearing doon sa Blue Ribbon Committee, magdala ka ng unan kasi matutulog ka rin eh. ang dating running mate na sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Duda ko. Kapag si Hontiveros ang tatakbong presidente, si Leni Robredo magsenador. Pero kung si Leni Robredo ang tatakbong presidente, si Hontiveros, bye-bye. Vice President siguro. Baka. Kasama nila sina Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino at mga kongresistang sina Chel Jokno at Laila de Lima. Present din sina dating Senator Franklin Drilon at isa sa founding members ng Partido Liberal at dating Budget Secretary Boots Abad. Sa isang hiwalay na photo, Ayan, nag-selfie pa sila, oh. Ngiting! Ano tawag dyan? Ngiting Junel! Yung isa naman, ngiting Liamas! Yung isa, yung nasa gitna, si Robredo, anong ngiti yan? Ha? Sino yung sinabi ni former President Duterte noon na ano yan? Maagang madaling araw na natulog. Ewan ko lang, totoo ba yun? Hindi pa sina Robredo, de Lima at Hontiveros. Sabi ni Robredo, isa raw itong rare lands out kasama ang mga taong nakasama niya sa maraming laban noon. Mukhang ito rin daw ang unang beses mula noong 2022 na nagsama-sama sila. Ano raw tinawag nilang power raw itong line-up nila ngayon. Power yung line-up nila ngayon, no? Mga taong bayan, handa-handa na kayo ng inidoro, ha? Sa mensahe naman ni De Lima sa News 5, napag-alaman din daw nila ang ilang pambansang issue, pati na ang 2028 elections. Pero hindi na raw nila ito pinagtuunan masyado. Ang caption naman dito ni Pangilinan, many meetings. Nag-post din si Aquino ng welcome back to Manila para kay Robredo at ng video nilang eye-level chikahan. Pero tingin ng isang political professor, hindi lang ito basta-bastang Lance reunion. They're probably planning, coming up with a strategy as to how to bring back yung... Makailang strategy na yan. Hanggang ngayon hindi pa nananalo. I can't say na Liberal Party eh. But yung kanilang group to turn it into a dominant group again by 2028. Paano naging dominant group? na inodoro. Ito, isa rin itong political analyst na ito eh. Bakit mo sasabihin dominant group yan? Na ito yung mga galing rin ito mga miyembro sa Inidoro team eh. Di ba? Naalala nyo yung sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, miyembro sila sa yung Ocho Derecho Inidoro. Isa sina Aquino at Robredo sa mga matunog na mga kakamping na tatakbo sa 2028. Pero ako mas na-appreciate ko pa si Leni Robredo kasi tahimik, di ba? Nang sinabi ni Robredo na balak niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Nariyan din si Hontiveros na kamakailan lang ay sinabing bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo sakaling siya
Sure ka? Sure ka dyan? Pagkapangulo talaga, sure ka na dyan? Are you sure? Mr. Chair, are you sure? ang piliin ng oposisyon. Itinutulak din ang Ito pa. Talo na nga ito sa barangay Tanod. Sinali nyo pa ito? Maglinis ka na sa Inidoro. Trillanes. pakikipag-alyansa nila sa Administrasyong Marcos Jr. para matalo ang mga Duterte. Pero sa ngayon, Atat na atat talaga sila talunin ng mga Duterte. tila malamig pa raw sila dyan ayon kay Jokno. Kami ay issue-oriented. Hindi naman kami talagang nag-decision based on political matters lang. It's very difficult to answer your question. Alam niyo naman, napaka-dynamic ng politika dito sa atin. Basta ang importante, naninindigan tayo sa aming prinsipyo. Bago naman ang meeting ng oposisyon, nakipagpulong din si Robredo kay DPWH Secretary Vince Dizon Ayan si Vince Dizon. Tuluyan ng naging dilawan. para pag-usapan ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway at Bicol River Basin Development Program. Nagkasama rin sa isang kasal. Ikaw naman doon, Mar, nakita lang kasi may project palang pinag-usapan. Ikaw talaga, ha? Don Mar. Sina Robredo at Senator Erwin Tulfo na kasama sa mga pambato ng Administrasyong Marcos sa nakaraang 2025 elections. O, isama nyo na ang mga Tulfo para panalo na kayo. Totoo. Kasi kung sasama na si Tulfo sa kanila, no? Mabending the law na sila. Mabend na yung law natin, di ba? Ang saya-saya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa France. Ay, nako, ewan ko na lang itong politika natin sa Pilipinas. Ito rin, isa rin nating panoorin ito, Makabayan Black, na hindi pa rin sila, anong tawag doon? Hindi pa rin sila nagsasawa dito sa kanilang confidential funds. Bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara. Confident kami, no, yung isang ano na yun, no, yung betrayal of public trust. Kasi yung ano nila, ipinaglaban nila sa impeachment trial, impeachment complaint nila, yung confidential funds. Confidential funds. Kaya confident sila. Confident. Na uusad ito. Confident kami na pagdating nito Diba? Confident nga sila. sa Committee on Justice ay Ikaw, ang tanong ko sa iyo, confident ka ba nung kaso mo? na guilty ka na doon. Confident ka ba na ma-acquit yun? Yan ang tanong. matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Mataas ang kumpiyansa ng mga Ayan nakatabi pa si Mike Defensor at si Franz Castro. Kasi itong si Mike Defensor, ito yung grupo nila ni Atty. Topacio, nag-file rin ng impeachment complaint laban kay BBM. Okay? Ito naman si Franz Castro, hindi pa rin nauumay dyan sa confidential funds ni BP Sara. Na hindi naman umubra. hain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na magtutuloy-tuloy ang usad ng reklamo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasunod ng referral ng impeachment complaint sa Office of the Speaker kahapon na inaasahang maiisa Bojidi! Kumusta na si Martin Romualdez? tama na sa order of business ng Kamara sa susunod na linggo. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga complainant, matibay ang mga ebidensya na nagkaroon Binubulungan ni Mike Fernandez. Huwag na kayong tumakbo. Matatalo na kayo sa 2020. Ikaw, Mike Defensor, ang plastic mo dyan, ha? ng betrayal of public trust si Vice President Duterte. Suportado anya ito ng mga dokumentong isinumite nila. Ano ba sila, no? Nagfa-file sila ng impeachment complaint, pero sila yung nalulungkot. Nakaganon, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ano na? Ay, wait. Bahagi Betrayal of public trust si Vice President Duterte. Suportado Ayan, oh. Tingnan nyo yung mga mukha nila. anya ito ng Sila yung nag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero sila yung nalungkot. Paganon sila lahat.
Mga dokumentong isinumite nila patungkol sa hindi maipaliwanag na paggasta ng Vice Presidente sa higit 600 million pesos. Si Tinio, tumatawa si Tinio, parang sinabi ni Tinio, para tayong para tayong joke dito. Naglolokohan tayo, no? Gumaganon si Tinio, parang naglakad-lakad si Tinio kasi nakaganon siya sa impeachment complaint. Katawa-tawa tayo, no? Katawa-tawa tayo, no? Pinagloloko natin yung sarili natin, no? So, the confidential funds. Kaya tingin namin, hindi kami mahihirapan talaga na makalusot itong itong Pero yung una, hindi nakalusot. Hindi kayo nahihirapan din. impeachment kay Sara Duterte in terms of substance. Kung tiwala ang complainants ni VP Sara sa paggulong ng impeachment nito, hindi na ikinagulat ng mga complainant ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-dismiss ng Kamara sa inihaing impeachment laban sa punong ehekutibo. Kamakailan idineklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ngunit para kay Makabayan President at isa sa mga complainant na si Liza Massa, sapat ang mga merito na nakapaloob sa kanilang reklamo. Tingin namin very sufficient in substance yung complaint namin laban kay Presidente Marcos. Meron kaming recital of facts. No? Kung ako pa sa inyo, kay Marcos na lang ang seryosohin nyo. Kasi yung ginawa nyo kay VP Sara, hindi man yun umubra. 'Di ba? Doon na lang kayo sa sa kay BBM. Pointing to the impeachable offense. Ayon kay Maza, nakalagay rito ang attachments at flash disk na may mga ebidensya umano na magpapatunay na nagkaroon ng betrayal of public trust ang Pangulo. Anya, inaasahan sana nila Ayan, nalungkot sila. na sa impeachment proceedings maglalabasan ang mas malalaking ebidensya. Naglolokohan sila sa sarili. Para mga kengkoy. Kung saan tatalakayin ang pagkakaugnay ni Marcos Jr. at malalaking Pero in fairness, maganda pa rin si Ilago. personalidad ng executive branch sa flood control scandal at umano'y maaanomalyang budget allocations. Nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng Kaya nga masyadong mabigat yung ebidensya. Tingnan nyo, dala-dala nyo papel, ganun ka, mabigat talaga yun. Sobrang mabigat yung ebidensya to the point na yung kay VP Sara ang ebidensya, mabigat. Wala naman, puro papel. sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Samantala, tiniyak naman ito na bagamat pinatay na ang impeachment laban sa Pangulo sa mababang kapulungan ng Kongreso, bubuhayin naman ng mga militanteng grupo ang malawakang protesta sa lansangan ngayong Pebrero. Evan Alvarez. Wala na, nauumay na ako sa rally-rally na yun, wala pa rin nangyari. Okay, so ayan, mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo sa mga developments natin. Okay? Uubra ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Okay? Anong masasabi nyo sa issue patungkol dyan sa video ni Dean Chase? Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Tama lang ba na nilustay nila ang pera ng taong bayan sa party-party nila? Babasahin natin yun, mga comments ninyo Paki-like, paki-share para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo sa mga trending natin na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.